Hindi po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Another day, another problem, pero another solution. Dahil andito na kami to the rescue. Laging tandaan, pag may issue, wag nang palakihin. Ating harapin face to face. Ako ang yung lingkod na laging tapat, Alex Calleja. Honesty is the best policy naman ang motto ng ating mga sausawera dito sa studio! There's no lying naman sa kagandahan ng magmaring referee na sina Maribe 1 at Maribe 2! Tapat rin sa kanyang serbisyo ang ating medical personnel from Medic 1! At siyempre, tapat at on point ang words of wisdom ni na the beautiful Attorney Lorna Cabunan. The debonair Dr. Love, Brother June Banaag. And the luscious Dr. Camille Garcia. Sila ang ating wonderful trio. Tagapayo! Eto na ang hindi lang honest, kundi oozing with sexiness din, ang Queen Mother, Mama Licious, Mama Carla Estrada! Hello, good morning! Good morning, Trio Tagapayo. Good morning, Kuya Alex. Good morning! Okay, nanggagalaiti sa galit ang isang babae. Ikaw ba naman ang huthutan ng pera? At dahil siya nanggagalaiti, niloko pa siya nang nadiskubre niyang my online boyfriend is a tomboy. Oy! And so, pero malalaman natin ang buong kwento mamaya ha, ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face! Kenneth, ibalik mo yung perang pinaghirapan ko. Hindi mo alam kung paano ko pinaghirapan yung mga perang pinanghuhutot mo sa akin. Anim ang anak ko. Kala ko napaka-pogi mo, tapos ganyan ang gagawin mo sa akin. Gusto ko ito makaharap. Kasama natin ngayon si Nika. Nika, ano ang nangyari? Bakit ka nagagalit kung ang boyfriend mo naman, ano ba naman kung tomboy, 'di ba? Ano ba nangyari? Naging ka-chat ko po kasi siya. Kasi naka-chat ko po siya, naging ad friend po kami. Tapos po, Okay, wait ha. May naka-chat ka. Yes po. Okay. Ad-friend ko po siya. May naka-chat ka, friend mo. Yes po. Okay, tapos? Ako po yung una nag-attempt sa kanya na mag-chat. Kinakamusta ko po siya. Kasi, Bakit? At teka, umpisa natin ha, Nika. Relax ka lang, huwag ka magmadali. Kasi mas importante, malinaw ang kwento, ha? Okay, so, meron ka nakitang... profile pic po na pogi po. Poging lalaki, Ate Nika. Yes. Poging lalaki. Yun, Yes, poging po. lalaki. Poging lalaki. Check! Ano na next? Nag-communicate? Yes po. Okay, kwento mo na, Ate Nika. Yan po, madalas na po kami nag-chat. Ngayon po, lahat po ng mga tungkol sa akin po, sinasabi ko sa kanya, ganun din po siya sa akin. May trabaho po ako. Ngayon, maging sweet na po kami sa isa't isa. Pinaalalahanan po niya ako. Pinaalalahanan ka niya. Katulad ng mga anong paalala? Kumain ka na ba? Okay, so tuloy mo yung kwento mo. Ayun nga po, naging palagay po kami sa isa't isa, naging malambing po siya sa akin, ganun din po ako sa kanya. Lagi po niya ako pinapaalalahanan, yung mga suot mo, ayusin mo, kumain ka na ba? Kapag okay ka lang, magpahinga ka rin, ganyan po yung sinasabi niya sa akin hanggang sa nahulog po yung loob ko talaga sa kanya.
ang loob mo, ikaw ba ay single? Ang totoo po, ako po ay may ka-live-in at 6 ang anak ko po. Kailan nangyari ito? 1 month ago na po. 1 month ago. 1 month ago lang, gano'n na kayo katagal ng live-in partner mo? 15 years po. 15 years. Okay, so nahumaling ka? Yes po. Dahil ba ito ay bago sa pananaw mo, palitingin mo? Po. Saka hindi po, naging, kasi po siya po yung naging sandalan ko doon sa oras po yung mga malulungkot ako. Sinishare ko po kasi sa kanya yung mga ginagawa sa akin ng kalibin ko. Kaya po, nahulog ako sa nasa kanya. isang relasyon ka ba na malungkot? Yes po. Okay, kaya ka na-fall, merong nagpa-fall, meron kang naging shoulder to cry Yes on. po, ma'am. Actually, ano pa lang, computer to cry on pa lang, no? Social media to cry on. Nako, yan na nga ba sinasabi ko. Okay, so kayo ba ay nagka-video call na? Hindi po. Never kayo nag-video call? Last time po, kaso blurred din po. Blurred yung video Yes. call. So, Pangit yung camera. Baka Baka... Baka 2 mega. Pangit po yung phone. Ha? Pangit po yung Pangit yung phone nino niya? Yes po. 2 megapixel? okay, so, teka ha, kasi doon na rin naman natin pinag-uusapan eh. Alam na rin naman natin yung idea na sinasabing ang boyfriend niya pala ay tomboy. So, eto ba ang pagkakakilala mo or ang pakilala niya sa'yo, siya ay lalaki? Yes po. Poging-pogi po. Ibang-iba po doon sa profile picture. Pati po yung pangalan niya, Mama Carla. Siya ang tiyahin muna. Huwag masyadong excited. Ano? Siya. Ano ba yan? Bobo! Uy, wag! Dahil malaking bagay din, malaking tulong sa storya, si tiyahin ni Kenneth na nagsasabing dala lang ng sobrang pangangailangan kaya nagawang manloko ng kanyang pamangkin. Nene, pasok! Ate Nene, diretsahang tanong, ano itong mga matitinding pangangailangan ng pamangkin mo para umabot sa panluloko? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Ate Nene, tanungin muna kita kasi tinignan namin yung profile pic. May nakalagay, one mutual friend. Ikaw ba yon? Hindi po. Okay, hindi ikaw. Okay, so yung tanong ko sa inyo kanina, ano yung mga pangangailangan? Bakit kailangan umabot sa panluloko na? Ma'am, kailangan kasi po, wala po siyang trabaho. Wala pong talagang pagkukuha ng talaga ng pera. Ngayon, sa amin hindi po siya makahingi, gawa rin. Walang-wala rin po kami. Kaya nagawa po ng pamangking ko po yun. Siya ba ay may kapansanan? Wala naman po. Ilan taon siya? Ilan taon yung pamangkin niyo? Ano po, 21. 21. Siya ba ay... may sakit po ba? Wala po. Walang sakit. Wala po. So wala hong dahilan para hindi makadiskarte ng tamang pagkita ng pera. Sinika lang ba yung naloko niya o marami pa siyang Pangalawa na po, ma'am. pangalawa na? Nakamagkano ka na ba, Nika? Bakit ganito na yung galit mo sa kanya? Kailan ang unang hingi? Noong April 1 po, 3,000 po. Bakit daw? Anong dahilan? Kasi daw po, may sakit ang nanay niya. Totoo ba to, Ate Nene? May Ito po, sakit ma'am. talaga? Meron po, ma'am. Talagang may sakit po. May sakit talaga yung nanay niya. Okay, so talagang merong kapit sa patalim na peg, no, sa para makapanloko ka. Ay, nako, pero wala talagang justification yung panluloko. Panluloko ay panluloko, 'di ba? Katulad ng, lalo na yung social media na manghihingi ka ng pera. Ang daming ganyan, ha? May mga ibang lahi pa nga. May mga ibang lahi at hindi lang milyon ang nakukuha nila minsan. Okay, so Nika, magkano yung next? 1K po. Ito na yung pinakahuli. Yes po. So, naka-4,000. Yes po. Okay. And then after, ano na nangyari? Kayo ba ay nagkita na? Ano po, nag-request po siya na magmita po kami.
umuo naman po ako dahil nga po talagang gusto ko na rin siyang makita ng time na yun po, Mama Carla. No, yung live-in ko po, lagi po siyang stay-in from Pangasinan. Hindi na po siya sa akin umuuwi. So, hindi na siya live-in. Live-out na siya. Living out pala, oo. Okay, kung living out na siya, kasi malungkot ang buhay ni Ate Nika, ha? Yes, Nakikita ko naman. Sa 6 na anak, Yes. suportado. Di bali, minsan po nagkukulang rin po. Kaya po, lahat po ng trabaho ginawa ko po, namamasura ako. Namamasura po ako, nagigip po ako sa kapitbahay namin. Kulang po talaga yung pera ng 6 na anak namin. Yun nga po, kaya po nangyari na gano'n na. At nag-extra ka pa ng padala Yun nga po. sa kachat mo. Siya naman ang tiyahin ni Nika na galit sa ginagawang panloloko ni Kenneth kay Nika. Ningning, pasok! Walang niya kayo! Walang niya kayo! Mas walang niya kayo! Manloloko kayo! Magtiya kayo! Walang niya kayo! Walang niya! Walang niya kayo! Walang niya kasi! Manandi niya kasi! Kung ano kung manandi ako? Pero tama na mali kasi! Pagkakay mo yung pera ko! Pinaghirapan ko yan! Yung pera na pinaghirapan ko! Yung pera na pinaghirapan ko! Balik nyo! Aling Ningning, alam mo bang may relasyon si Nika at si Kenneth noon? Wala po akong alam. Nagpunta lang po yung pamangkin ko sa akin nung nagkaroon po ng problema. So may problema na nang dumating sa'yo. Di Opo. wala kang alam. Wala po. Pero may kwento ka. Opo. Bago mo ikwento yan, magbabalik ang... Face to face! Aling Ningning, kailan nyo nalaman ng etong ginawang panloloko sa pamangkin nyo? Nung isang buwan lang po, nagkwento yung pamangkin ko sa akin na yung kanyang ka-textmate po hindi naman po pala lalaki kundi tomboy po. Ay, Okay, linawin natin, walang masama kung tomboy siya. Malamang kung gusto't nagustuhan din naman ni Nika, baka nagkatuluyan sila. Ang nagkataon lang, hindi mo type, Nika, bakit? Kasi po, may kalibin nga po ako. Hindi, ginawa mo ng entertainin kahit may ka-live-in ka Naging Diba? sandalan ko po kasi siya naman Okay, naging sandalan mo. Nung nakita mo, doon tayo sa realidad. Nung nakita mo na, doon mo kasi talagang hindi na nagustuhan. Yes po, talaga. Unang-una dahil siya ay... Tomboy po. At Yung pangalan, saka yung panluloko po niya sa akin, talagang magkaiba po talaga sa profile pic, sa okay, personal po so niya. tinignan mo ang panlabas din na kaangyuhan. Yes po. Malayo, na Yes shock ka, po. tomboy. Yes po, Diba? Mama Carla. Tapos, hindi pogi. Yes po. Oo. Tapos yun Kasi din sabi po mo, magkaiba eh. Yes po. Saka nagiging iba na rin po yung ano niya, yung the way na pakikipag-chat po niya sa akin. Lalo po siya nagiging sweet sa akin. That's why na hindi naman po pwede kasi Mama Carla. Kasi may kalibin din po ako. Bakit ka naman biglang sumugod, Ate Nene, at nagalit? Ma'am, kasi Ma'am Carla, kaya naman po ako nagalit gawa ng sumugod po siya sa amin. Silang dalawa po. Ngayon, syempre, yung lahat ng kapitbahay po namin, nagtinginan po sa amin. Para syempre, ma'am, na yung pamangkin ko, napahiya Sino po. sumugod sa inyo? Sila pong dalawa. Aba, natural. At anong ginawa? Yung pera na, yung pera, ganun na lang ba yun? Ma'am, ano ginawa niyo dun sa pera ng pamangkin ko? Ang pera ng pamangkin ko, nagbasura, nagkargada ng tubig, nagtatrabaho sa kantin, dishwasher. Bandang huli tatawag yung pamangkin mo sa pamangkin ko, sasabihin kailangan ng pera. Hindi naman porkit paghingi niyo ng pera, ibibigay ka agad sa inyo. Hindi oh. Okay, pero kung sakaling lalaki at siya talaga ang nasa profile pic, Ate Nika, ay tutuluyan mo ba? Hindi po, Ma'am. Mama Carla, Hindi ako hindi po. naniniwala sa'yo. Hindi po. Nagbigay ka na ng pera dahil nagwapuhan ka Naawa lang doon. po talaga ako Naawa kasi- ka, so nagbigay ka ng pera. Yes po. Halimbawa, siya talaga yung nasa profile pic at nag-meet kayo, siya talaga yon. Pogi Matipuno. Babawiin mo ba yung binigay mo? Hindi pa rin po. Hindi mo na babawiin kasi hindi ka naman niya niloko dahil siya talaga yon. Yes po. Babawiin mo pa, hindi. Hindi na po.
Hindi na. Okay po. Oh, yun. Pero dahil ngayon, niloko ka, talagang Yes dapat po. mong bawiin. Yes po. Oh, okay? Yes po. Yung binigay mo. Yes po. Okay. Okay. Bago tayo magpatuloy, kausapin muna natin ang isa sa ating trio tagapayo. Attorney Lorna Kapunan, may pwede bang isang pangkaso laban kay Kenneth? Alam mo, mang catfishing, common yan ngayon. Common yan ngayon. At dapat makita natin ang signs ng catfishing. Unang-una, yung sinabi mo, no, Nika, yung ayaw, kasi 1 month lang kayo, no? Yes po, Ang ma'am. nagka-catfish, iba talaga ang profile picture. Fake, iba ang pangalan, fake identity, at saka mabilis ang First time ko pangyayari, po kasi no? 1 talaga month kayo, naging friends kayo. Yes po. Tapos ayaw mag-video call, ayaw mag-face-to-face meeting. At saka makikita mo rin, ang signs na catfishing, mali ang grammar, mali, poor grammar or wrong spelling. Yan, yung mga talagang scammer na yan. Or inconsistent ang storya. Kung minsan nakakalimutan nila na nasabi na nila to inconsistent. And lastly, iba ang mga tanong, ayaw sumagot sa inyo. So, may batas tayo dyan, yung safe space law, tsaka ano yan part yan ng electronic fraud. Kasi binigyan mo ng pera. Ginamit yung catfishing para kunang ka ng pera. So may penalty yan sa batas. Pag-usapan natin mamaya kung ano yon. Pero talagang, Nika, talagang linoko ka at talagang nagpaloko ka. Baka nga, malalaman natin, baka hindi lang catfishing, baka in-stalk ka at tinarget ka. Maraming salamat, Attorney Lorna. Kilalanin na natin ang nagpanggap na lalaki para mahut-hutan umano ng pera si Nika. Kenneth, pasok. Sorry mo yung pera ko. O ano? Walang niya kayo! Walang niya! Hindi nga kailangan! Walang niya kayo! Walang niya kayo! Tawad! Walang niya! Walang niya kayo pera ko! Naginahabang ko yun! Balik. Walang niya kayo! Isabi niyo! Isabi niyo! Yakap-yakap Kenneth, ka yan! nagpanggap ka daw bang talagang lalaki para si Nika ay mahut-hutan? Ma'am, Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Kenneth, yung tanong ko sa iyo kanina, pakisagot. Ano ba ang nangyari? Talaga bang tinarget mo si Nika para lokohin sa social media? yes po ma'am. May nagsabi po kasi sa akin na kaibigan ko. Yun nga po na... Ito yung one mutual friend. Yes po. Sino yun? Pwede hindi mo na sabihin kasi wala naman siya, no? Kaibigan ko po ma'am. Okay, sige. Yung time na yun ma'am, may sinabi sa akin yung kaibigan ko, gawa dito nga po kay Nika na kung kani-kanino nakipag-chat, kung kani-kanino nakipag-usap na lalaki. Kaya inisto ko siya, gumamit ako ng account na talagang hindi niya ako makikilala. Bakit? Bakit ganun ang ginawa mo? Para ma'am na malaman ko rin yung tunay na ano ni Nika, kung talagang totoo na umaano siya, na pumapatol sa iba-ibang lalaki. Okay, so ang sinasabi mo ay, okay, ano naman ang business mo doon kung ginagawa ni Nika yon? Ang tanong ko, nakitaan mo ba si Nika na one day pagka ito ay nakausap mo sa social media, pwede mo siyang maperahan? Hindi naman po ma'am sa pinirahan ko siya. Yung time na yun ma'am, naumaling po ako sa kanya, sa mga sinasabi niya sa akin, at talaga napamahal po siya sa akin ng totoo ma'am. Gaano katagal kayong nag-communicate bago ka humingi ng gamot sa nanay mo? Totoo bang may sakit yung yes nanay po, mo ma'am. noon? Okay. Yung last na hingi ko po sa kanya, sa mother ko is, last is
Yung una po, 3K, then to the last 1K po na para sa akin na pambili ko rin po ng gamot dahil may sakit po ako yung time na yun. Okay, pero gaano katagal na kayo nagko-communicate bago ka humingi? Almost 1 month na po. Totoo ba, Nika? Yes, Mama Carla. Yung totoo, Kenneth, tinarget mo si Nika dahil nalaman mo sa kaibigan mo na ganon. Opo. Bakit? Gusto mo bang perahan siya o may gusto ka sa kanya or iniisip mo baka maging magkarelasyon Hindi po, yung kayo? the time na nagkikita na po kami. Kasi halos magkalapit lang din po kami ng tinitirahan eh. Doon na po nakikita-kita ko siya. At that time sinabi rin nung pa lang. kaibigan ko. Doon pa lang, di ba? Okay. Kaya yung tanong ni ate kanina, paano nalaman ng bahay nyo nung sinugod kayo, di ba? Opo. Okay. So, balik tayo. Yung 1 month na yon na sinasabi nyo nagko-communicate kayo, nahulog ka na ba kay Nika? Yes po, ma'am. Nagmahal ka na? Napamahal na po ako kay Nika. Natutunan ko na siya maling gawa. Napamahal ka sa akin, pero niloloko mo ako! Niloloko mo ako! Niloloko mo pa rin ako! Niloloko mo pa rin ako! Ikaw naman, asawa ka ng mga bata! Sulsulera ka! Nag-request ka na finally magkita na kayo ng personal. Yes po. Kailan to? Nitong last month po. So, yun yung first time na nakita mo si Kenneth. Gulat na gulat po talaga ako, Mama Carla. Saan mo nakikita si Nika nung hindi pa niya alam na ikaw yung kachat niya? Sa kalsada po. Sa kalsada. Okay, malinaw na ha? Oh, kaya yun ang sinasabi niya kanina eh. Siya lang nakakakita. Kasi siya lang may kilala kay Nika. Hindi siya kilala ni Nika. So finally nagkita kayo, Nika. Ano nangyari? Nagulat po ako. Paano ka? Anong naging reaction mo? Kwento mo Talagang sa- nagsisigaw po ako sa galit. Bakit ganun? Yang naliloko ako sa Facebook. Ang ganda-ganda ng mukha. Hindi kita niloko, Nick. ko. Kaya nga ako gusto kong makipagkita sa'yo para malaman mo na yung totoo Hindi eh. na, ibalik mo yung pera ko. Pinaghirapan ko yun. Pinaghirapan ko. Namasura ako. Nangalakal ako. 6 ang anak ko. Alam mo rin yan. Ibalik mo yung pera. Pinaghirapan ko. Ibabalik ko sa'yo, Nick. Ibalik yung Pagtatrabaho dalawa ko, yun Nick. sa... Maghanap ako ng sideline, ibabalik ko sa'yo. 6 anak Kahit ko. paunti-unti, Nick. Inuna kita. Pero Inuna ko yun. Para maibigay ko Iskandalo sa'yo. ginawa niyo sa amin. Inutang ka ng pamangkin ko para nang ibigay Yung sa'yo. iskandalo ginawa niyo. Iskandalo kayo ang nag-ano. Wala na tayong magagawa sa reaksyon ng Kayo mga lang. panluloko natin. Iskandalo, paano kami hindi maging iskandalo? Yung pera Yan, yung kasi ginawa. ang- Ang pera babalik yan. Iskandalo. Ibalik eh. Pero yung kaya ng pamangkin ka ginawa mo. Ate Nene, teka lang po ha. Teka lang. Okay, teka lang. Para magkaintindihan tayo, kailangan tanggapin natin ang ating pagkakamali. Hindi ho natin pwedeng sabing ang pera maibabalik pero yung kahihiyan sa iskandalo ay hindi ho. Kasi ang punot dulo ay ang paggawa mo ng account na fake, Kenneth. Hindi ka naging totoo dun eh. Diba? Nagtago ka sa ibang muka. Kaya wala ka talagang kawala sa pagkakasalang ganyan. Kahit na ano pang sabihin mo. Okay, bakit hindi mo naisip magpakilala kung kilala mo na si Nika nung umpisa, Kenneth? Alam mo na ang sitwasyon niya. Diba? Dahil sinasabi mo yung common friend nyo sa Facebook, sinasabi sa'yo na ito yung ginagawa niya. Ba't di mo siya sinalba, nagpakilala ka lang ng kung sino kang totoo? Bakit di mo naisip yun? Ma'am, natakot din pa ako nung time na yun eh. Kaya mas pinili ko itago muna yung buong pagkatao. Okay, before ka natakot, before mo inisip na, magpapanggap akong lalaki, chat ko si Nika, anong nasa isip mo nun? Yun, ma'am. Hindi naman sa total yung pera mo nang inano ko sa kanya. Kumbaga, Gusto mo muna siyang maakit o maging kayo? Opo. Pero nagtago ka kasi sa wala talagang ganun. Walang sekretong hindi nabubunyag. Okay, Kuya Alex, ano na ang final question mo sa iyong mga sausawero? Mga sausawera, sagutin na natin ang ating final question. Posible ka bang ma-in love sa taong online chat mo lang, ka-online chat mo lang, nakilala at di pa din nakikita ng personal? Okay? A, oo.
nangyari na nga sa akin? B, oo din, hindi pa nangyari pero posible, mabilis ako ma-fall. C, hindi imposible. Hindi. C, hindi. Imposible. Malay ko ba kung ano itsura niya? Boto na. Yan ha, tatlong ano yan ha. Tatlo yan ha, okay. Kayo ba ay mga nagpo-fall ba kayo na sa mga ganong kategory? Ipaliwanag nyo, walang tama at mali dito. Sino gusto magpaliwanag? Taas. O yan, mukhang gusto magpaliwanag nung si girl. Yeah, girl. Yan. Yan, okay. Anong pangalan? Shy po. Shy. Tingin tayo dito. Shy, anong nag-aaral ka ba? Yes po. Ikaw ba ay nakaranas na ng ganyan? Yung parang may request friend, ganon. May, o kaya parang mga catfishing. Ngayon po, wala pa naman po. Okay. Eto, ang tanong. Narinig mo yung tanong, no? Posible ka bang ma-in love? Anong sagot mo? Sa akin po, hindi po. Kasi hindi ko naman po kilala eh. Kaya po sa Facebook ko po, sa social media ko po, yung ina-accept ko lang po yung kilala ko po talaga kasi nakakatakot pong maloko at mahirap pong maloko. Yun, okay. At nakakatawa din na kahit may mutual friend, ha? Kahit na, maraming I know, salamat. that's crazy kasi mahirap hindi mo i-add. Kasi i-add mo talaga dahil may nakikita kang Oo. one mutual friend. Maraming salamat, Shai. O, sino gusto magpaliwanag na isang ano niya? Ibang ano naman? O, halika dito. Yan. Nako, yan. Halika dito. Anong name? Razel po. Oo, nag-aaral? Yes po. Nakaranas ng ganyan? Similar situation? Hindi pa naman po so far. Yan. Anong sagot mo sa tanong natin? Sa akin po, letter B. Ang letter B ay, oo, pero hindi pa nangyari sa'yo, pero mabilis kang ma-fall. Parang ganun ba? Ma-attach na. Oo. Feeling ko po possible po kasi siyang mangyari, lalo na po ngayon na ang connection natin hindi lang nangyayari organically, pwede rin siyang gawing sa online. And yung connection natin, yung pakikipag-usap, hindi lang natin nakukuha sa nakikita natin kung hindi sa mga nakakausap din po natin online. So kapag ka malungkot, mas madaling ko mausap through online kaysa makipagkilala po sa ibang tao. Tsaka mas may mga bagay na kaya nating sabihin through online, pero hindi natin kayang sabihin ng harap-harapan. Kaya Tama. Lakas ng loob sa online. Tama. Maraming salamat. Back to you, Mama Carla. Kuya Alex, maraming salamat. Abangan naman natin ang masasabi natin sa ating trio tagapayo sa pagbabalik ng... Matapos marinig ang kwento ng ating mga bisita, kausapin na natin ang ating trio tagapayo. Dr. Love! Salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Ang purpose ni Kenneth ay manloko. Kasi sinimulan niya ang istorya sa panloloko. Dishonest. Itinago ang muka, itinago ang identity. Alam niyo sa Biblia, mga kapatid, sa Biblia, yung daw taong ginagamit ng demonyo ay anak ng dilim. Ang anak ng dilim ayaw sa liwanag dahil makikita ang lahat ng maling ginagawa. In other words, kapag tayo kapatid ay nagtago sa kasinungalingan, natatakot tayong malaman ang katotohanan. At yun si Kenneth. Okay? So, si Kenneth may mali siya na, may intensyon na masama. At hindi ako mapapapaniwala na in love si Kenneth kay Nika. Naghahanap siya ng mapeperahan niya. Sorry for the word. Pera-pera lang to. Naghahanap siya ng mapeperahan. Kaya ako sinabi yun, sapagkat nagsimula siya sa mali. Nagtago siya eh. Di ba? Si Nika naman has been unfaithful sa kanyang ka-live-in. Nika, miski hindi kayo kasal, inaasahan yung pagiging tapat mo, loyal, faithful sa kinakasama mo. Ano man ang problema ninyo, pera, wala sa atin ang hindi na mo problema sa pera. Kami man, may problema rin kami sa pera. Pero nasusolusyonan yan. Ang masakit na ginawa mo, hindi ka naging tapat doon sa iyong ka-live-in. At kung ka-live-in mo man siya, kailangan yung mandatory yun, yung relasyon may pagiging tapat, honesty. At yun ang dapat nating matutuhan. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Pakinggan natin ngayon si Dr. Camille Garcia.
Thank you, Mama Carls. Ano ba ang basihan bakit nai-in-love ba talaga ang isang tao nang hindi siya nakikita? Love can be something scientific. Ano ang scientific basis nito? Ang isang tao, pag na-in-love, or sabihin na natin kinilig, ganun, ang umaatake dyan, utak. So, ano ibig sabihin? Yung dopamine, yung serotonin, yung mga oxytocins, yung mga hormones na yan, na-stimulate. Kaya feeling natin, ang saya-saya natin, kinikilig tayo. Pero, hindi ito ang magproproseso ng ating nararamdaman. Kasi, feelings yun eh. Ang feelings, yung pagpaparamdam ng nai-inlove ka, independent yan sa pagkita mo sa isang tao. So, pag nakita mo isang tao, pwedeng doon ka ma-inlove. Pero para ma-develop yung pagmamahal na yon, kailangan na proproseso yung nararamdaman. Kaya, Kenneth, imposible talaga na sinasabi natin na agad mai-inlove ka or kaya mo ini-stalk. Iba talaga yung intention mo. Meron kang motibo at yun yung mahirap. Kasi pag ang isang tao, sasabihin natin na in love ako pero meron kang ulterior motive, nakakalungkot isipin dahil kasi talagang lalabas na meron kang ginagawang masama. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille. Ngayon naman, pakinggan natin muli si Attorney Lorna Kapunan. Idadagdag ko lang first about Kenneth, no? Kasi Kenneth, hindi masamang maging tomboy, no? In fact, gwapo ka o maganda ka or whatever the definition, maganda ka or gwapo ka, pwede kang talagang magkaroon ng tunay na romantic relationship. Ngayon, last advice, ang catfishing, maliit ang hindi masyadong malaki ang penalty. Pero gateway yan. Bakit? Pag kilala mo na yung tao sa catfishing scam na yan, no? It starts as a romantic scam. Ang nangyayari dyan, nagiging grabe, nagiging identity theft, no? Gagamitin mo na yung identity nung kinakatfish ka. Identity theft, it leads to advance fee fraud. Kukuha ka ng pera, sasabihin mo, may gusto kong investment, tutulungan kita kasi mahal kita. May email fraud, credit card fraud, mail and wire fraud, tsaka worst is sick baby hoax, no? So, yung catfishing by itself, careful tayo kasi it will lead to bigger crimes. Electronic fraud na ang mangyayari dyan at hindi lang 6 months, pwedeng 10 to 12 years ang penalty. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Pakinggan na natin ngayon ang desisyon ng ating mga bisita. Unahin nating mapakinggan si Kenneth. Anong gusto mong sabihin kay Nika? Nika, pasensya ka na sa mga nagawa ko. Huwag kang mag-alala, babayaran naman kita eh. Hindi lang sa ngayon, unti-untiin ko pagbabayad sa'yo para maibalik ko sa'yo yung perang kinuha ko. Pasensya ka na, Nick. Patawarin mo ako sa nagawa ko sa'yo. Thank you, Kenneth. Nika, anong gusto mong sabihin? Pakibalik na lang din yung pinaghirapan ko para rin sa mga anak ko yun. Kalimutan ko na lang yung mga ginawa mo. Pero please, yung pinaghirapan ko, pakibalik mo na lang para sa mga anak ko. Maraming salamat, Nika, at sana talagang maibalik na lang ni Kenneth yung kinuha niya sa'yo, ano? Maraming salamat sa mga bisita natin ngayong umaga. Marami tayong natutunan. Kaya Kuya Alex, ano naman ang say mo sa pinag-usapan natin? Maraming salamat, Mama Carla. Bilang mga active tayo sa social media, sana natutunan natin itong mga bagay na ito na magpapaniwala sa social media. Isang experience ko,
may basher ako. Talagang inaway-away ako. So ang ginawa ko, nagpaliwanag ako na sabi niya sa akin, corny mo. So sabi ko, alam mo, ang komedyante, kanya-kanya namang taste yan. Talagang naggugulo ako ng ilang oras para masagot ko siya. Napabayaan ko yung pamilya ko kasi nga, na-focus ako dun sa sagot. Talagang 2 araw, 3 araw, inintindi ko. Tapos, nung sumagot yung kalabang kong basher, ang sagot na sa akin, we. Tapos, nung chinek yung profile pic, 7 years old na bata. Biruin mo, kung totoo kami nagharap noon, nakipag-away ako sa 7 years old na bata. So, huwag tayong magpapaloko sa social media dahil hindi natin alam kung sino ang nasa kabilang side. Back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex. Sabi nga sa Golden Rule, don't do unto others what you don't want others to do unto you. In Tagalog, huwag mong gagawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo. Dahil bad karma is real. Ako po ang inyong Mama Carla na nagsasabing ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin